May nagme-mensahe about Jam Magno. Ano raw masasabi ko about Jam Magno? Ako po ay political vlogger. So, yung patungkol kay Jam Magno, meron daw issue na kabit-kabit issue to si Jam Magno, et cetera, et cetera. Ako po, nirerespeto ko po yung mga vloggers na galit kay Jam Magno. Nirerespeto ko po na kinalkal yung buhay ni Jam Magno. Nirerespeto ko po yung binibira ngayon si Jam Magno. Nirerespeto ko po yung kanilang style. Style nila yun eh. But as for me, hindi ko po personalidad na yung aatake sa isang tao dahil sa personal. Mapapansin nyo, hindi po ganun si Coach Oli. Okay? So, kung inaantay ninyo na sausawan ko yung kay Jam Magno, hindi ko po sasausawan yun. Hindi ko po gagawitin yon for the sake of views or for the sake na galita kay Jam Magno dahil siya po ay sa iba kumampi. Again, hindi ko po minamasama kung merong mga nakisawsaw doon sa topic na Jam Magno. Yung iba naiunawaan ko kasi meron pong hindi magandang political stand si Jam Magno. At ako una pa lang, ayoko yung political stand niya. Una pa lang. Pasama pa ng pasama. Ngayon, nakapanik pa siya sa tingin ko lang kay Romualdez. Okay? Pero para sa akin, hindi issue yun. Hindi ko aatakihin ng isang vlogger ang kanilang personal life dahil hindi ko type yung pinapanigan niyang politiko. Kung meron siyang sasabihin na mali, yun po ang ating babanatan. Pero kung patungkol sa personal life, hindi po ako chismoso. Hindi po ako marites. Hindi po ako marisol, kung anong tawag nyo ron. Ayoko po yung ganun topic. Ulitin ko po nirerespeto ko yung iba. Kung ganun ang style nila, style nila yun. Maaring sila tama, ako ang mali. But as for me, hindi ako mag-aatake ng chismis dahil hindi ko type yung kanyang political affiliation. So hanggang doon lang po muna tayo kasi ayoko namang kalkalin. Ngayon, kung si Jam Magno ay tatakbong senador at magiging politiko, that is a different story. Kasi kailangan natin mabulatlat yung kanilang mali. Pero kung personal life, ayoko nang bulatlatin. Kahit yan ay hindi pa natin gustong politiko. Doon lang tayo sa may koneksyon sa pang-araw-araw na pagkain, kabuhayan ng mga Pilipino. Pero pag personal na, as for me, chismis na po yun, ayaw ko na. So, pass po muna ako doon, Hard pass po. Hard pass. Basta pagdating sa chismis, pagdating sa personal life, hard pass si Coach Oli. Pag-usapan natin yung kanilang political na istorya, political affiliation, anything about politics. About personal life, hard pass si Coach Oli. Sabi dito, I like Jam Magno, sabi ni Lydia.
before kasi sa tama siya kumakampi. Ngayon, since nakikilala siya, nagiging balimbing siya, meaning sa akin nababayaran siya just for kumakampi siya. I really don't like a person like that. Yan po yung sabi ni Lydia. Kaya nga maraming galit sa kanya kasi nga balimbing. Ako, galit ako sa balimbing. Pero bibirahin ko yung pagkabalimbing niya. Tandaan nyo po, meron tayong binibirang vloggers kasi balimbing siya. Ang binibira natin yung kanyang political, hindi personal. Binibira ko yung pagiging balimbing. Sausaw ka lang ng sausaw. Yan ha. Mapapansin nyo. Pero hindi ko bibirahin yung ano. Personal kasi, ano yan eh. Wala nang koneksyon sa pagkain mo, sa pagkain ko, sa pagkain ng mga Pilipino. Yan. Sabi ni Jay Caro, ang bottom line ng mga issue sa government ay accountability. Nagsimula sa sinabi ni PRRD. Correct. Dapat, ang issue dito ay yung audit. Sabi dito ni Loiselin Jan, salute you, I agree. Huwag isali ang personal na buhay kasi magkakasala ka lang kaya tama ginagawa mo. Huwag isali sa personal na buhay. Lalo na sa love life. Ito po, hindi ko sinasabing tama ako ha. Posible sila ang tama. Sila na mga nagkakalkal ng personal life, maaring sila ang tama. Ako ang mali. So hindi po ako nagmamalinis dito na vlogger. Maaring yung ibang vlogger ang tama, ako mali. Ang pinupunto ko lang po dito, it's not my style. Basta pag personal life, hard pass ako dyan. Ganun lang. Kay galit na galit ako dahil balimbing ka. Kay galit na galit ako dahil kinakampihan mo yung mga maling politiko. So, I'm not saying na ako tama it's not for me. Yun lang pong hinihingi namin. Yung personal life, sa kanila na yan. Ang hinihingi namin sa inyo, audit. Yan ang hinihingi. Tandaan nyo, sumusunod kami sa queue ni PRRD. At the last time nagsalita si PRRD, ang hinihingi sa Congress, audit. Sana lang pakisagot. Bago imbestigahan ng SMNI, bago imbestigahan sila Kibuloy, pakisagot po yung audit. Yun po sana ang pag-usapan natin. Audit, 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 audit.